Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang last year's number 1 pick sa WNBA draft na nagtapos bilang parte ng top 5 WNBA regular season MVP voting at parte ng All WNBA First Team Caitlin Clark sa kanyang unang taon pa lamang sa liga ay nagmimistulang lucky charm ng Indiana Pacers. Sa mga games na nanonood siya sa arena ng Pacers ngayong season ay malinis na 8-0 ang kanilang record mga kaibigan. Kaya naman kahit na wala pang panalo ang Pacers sa Game 3 noong first round, second round at sa East Finals ay nagawa pa din nga nila na makuha ang panalo sa game kung saan muling nanood ang mukha ng WNBA ngayon. Kaya naman patungo sa Game 4 ay nakareserve na nga ang upuan niya sa arena ng Pacers at ng Indiana Fever at hoping nga ang Pacers na may pagpatuloy nila ang kanilang magkakasunod na panalo sa mga games na nanonood si Caitlin Clark at mahawakan nila ang commanding 3-1 lead sa series na ito. Just imagine kung paano nga masisiraan ng bait ang mga analysts na ginawang heavy underdog ang Indiana Pacers bago mag-umpisa ang series na ito kung makuha nila ang panalo sa Game 4 matapos sasabihin na wawalsin lamang ng OKC ang East Champions o maswerte na nga daw kung makakaisa ito. Sino ba sa palagay nung magwawagi sa Game 4? Ayun ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Binalita ni Shams ng ESPN na ang main focus ng Celtics ay ang matrade ang mga kontrata ni Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at Sam Hauser. Ito nga ay halos tiyak ng malilipat ng team ngayong off-season. Subalit hindi nga daw dito magtatapos ang posibleng gawin na galaw ng Boston Celtics. Hindi nila gusto na i-trade si Jaylen Brown at Derrick White. Subalit hindi nga daw dito magtatapos ang posibleng gawin ng mga galaw ng Boston Celtics. Hindi nila gusto na i-trade si Jaylen Brown at Derrick White. Subalit kung may offer sila na magugustuhan ay handa silang bitawan ito. At sa ngayon nga daw ay bukas ang tenga ng Celtics front office na nakikinig sa mga offers na natatanggap nila para kay Jaylen Brown at Derrick White. Everything is on the table nga daw para sa Celtics at tanging si Jason Tatum na nagpapagaling sa Achilles injury at inaasahan na out sa buong 2025-2026 NBA season ang untouchable o out sa usapan ng mga trade. So posibleng magkawatak-watak nga talaga ang lineup ng Celtics. Subalit expected na nga ito mga kaibigan kung inaaral mo din ng CBA ng NBA, mga kontrata ng Celtics players and understanding the business side of basketball ay alam mo din talaga na hindi magtatagal ang lineup na ito. At ngayon nga bukod sa pwedeng matrade si Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jaylen Brown at Sam Hauser, free agent din si Al Horford at Luke Kornet. Out pa nga si Tatum mga kaibigan next year. That is 8 of your rotational players na posibleng mawala sa isang off-season mga kaibigan. Definitely big challenge ito para sa front office ng Celtics, sa kanilang new owners at kay Coach Joe Mazzulla na nasanay na sa napakalakas na 9-man rotation. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?